Good morning, good afternoon, good evening, all over the world. Nandito po tayo ngayon sa aming tindahan. At ayan, may bumibili. Ano nga ang binibili niya? Bumibili po siya na, ay naku, nadapa pa. Loka. Oh, nakapanghawakan. Diyos ko Lord, bakit lagi nagpapanghawakan? Kala mo naman doon niya. Bumili siya ng, ano ba binili niya? Tubig? Tubig na maliit, hindi 10 pesos. And then si father, ayan, may tinatanong siya kung may lumabas daw ba kasi yung kanyang tsinelas ay nawawala. Hindi niya makita. Bigla niyang hindi makita pero nandun lang, nakatago pala. And then yung bata ay kukuha ng bigas kaso ay umuulan. May bagyong Dante. Sabi ko maya-maya na lang kasi malakas pa yung ulan. Kunin na lang pag mahina na or wala nang ulan kasi sayang naman yung bigas, diba? Kawawa yung bigas. Pag nabasa, sasaingin mo lahat yun. Diba? Kaya ayan. Yan, medyo humina na yung ulan. Sabi ko sa kanya, pwede mo nang kunin, humina na. Tinanong ko siya kung may dalang kapote. Wala daw dala. Diyos ko, sana wag naman umulan. Wag na lumakas yung ulan. Ganyan lang. Ayan, ang lakas-lakas ng bata, diba? Kayang-kaya niya yung 25 kilos na bigas. Tapos, ayan, bumalik siya uli. May binili siya. Bumili siya ng chichirya. Tapos, ayan, may sukli pa siyang piso kasi tignayin lang sa amin ang chichirya. Nakalis na yung bata, hindi umulan. Ayan, may panibagong customer naman tayo. Sexy, batang-bata. Bumili siya ng sibuyas at bawang. Kaso sabi ko wala ng bawang. Naubusan ng bawang. Bibili pa lang. Kaya sibuyas na lang ang binili niya. Hindi ko na maalala yung kanyang ibang binili. Bumili pa pala siya ng mantika. Magpipirito siguro. O ano ba tawag dyan? Sinangag? Hindi. Yung may sibuyas. Ano ba tawag dyan? Magigisa siya. Hindi natin alam kung anong gigisahin niya. Ayan, may iba pa siya binili. Kinukuha ko na siya ng sukli. Buti na lang may dala siyang payong kasi malakas ang ulan. Bumuhos na naman ang ulan dyan. Ayan, bigla ako nawala. O yung anak ko lumabas. Bigla nang nagutom. Anong oras na yan? Ngayon pala siya kakain. Kaso may pitpit na palang mais. Ayan, may customer na naman tayo. Thank you, Lord. Lagi may customer. Ayan, bumili siya ng gatas. 2 pirasong gatas. At saka, ano pa binili niya? May kinuha ako dun asukal. Ayan. Bumili siya ng asukal. Tapos, ano pa kanyang binili? Naku, may binili pa siya. May kinuha ako. Ano kayang binili niya? Ang tagal ko naman lumabas. Yelo siguro. Parang yelo nga. Naku, lamig-lamig na. Nag-yelo pa kayo. Grabe naman itong mga taon to. Hindi ba kayo nilalamig? Pero, baka magre-reklamo. May benta yan. Dapat lahat. Baka magre-reklamo. Benta yan eh. Naku, tapos nakita ko wala ng yelo. Ayan, kinuha ko yung takuri. Gagawa ako ng yelo. Kasi, hindi ko kayang buhatin yung 1 galon. Babawasan muna natin para gumaan siya. Ayan. Yung 1 takuri, 3 yata o 5 yelo kami. 3 o 4 na yelong gawa. Ayan, kinuha ko na yung plastic ice. Sinabay ko na. Ayan, nakaunang batch na ako. Kukuha ulit ako ng pangalawa. Para makarami kahit bumabagyo. Gawa pa rin ng yelo kasi may bumibili. Gusto pa rin nila ng malamig na tubig kahit bumabagyo. Diba? Ako, tag-ulan, tag-init, mainit na tubig lang. Kasi madali akong ubuhin, madaling kumating na lamunan ko. O ayan, ngayon hindi ko na dala-dala yung takore, thermos. Ano ba yan? Takore. Kasi, bubuhatin ko na yung galon. Iusod ko muna yung motor ko kasi nakaharang sa pintuan. At saka yung motor ng asawa ng kapatid ko. Naku, napakabigat pa naman. Parang
isasama ako nito pag natumba. Talagang kinaya ko. Tapos, buhatin ko na yung galon kasi medyo nabawasan na yung kanyang laman. Medyo gumaan na siya. Ayan, diba? Kalahati siguro yan, pero mabigat pa rin para sa akin, ha. Mabigat siya. Siyempre, hindi naman tayo sanay sa pagbubuhat, ano? Diyos ko, Lord, pag nakita to ng asawa ko, maawa na naman yun sa akin. Mabait kasi yung asawa ko, ayaw na nang nahihirapan ako. Iniinis na ako nun, pero ayaw niya ako na nahihirapan. Ayaw niya nakikita ako nagbubuhat ng mga bagay-bagay. Siyempre, tumatanda na rin tayo, ano? Ang buto natin. O yan, ang tito ko, may binibili. Na tinatawag ako, may parcel daw ako. Bibili, gumagawa ako ng yelo, kaya medyo natagalan ako sa paglabas. Bumibili pala siya ng voucher para sa wifi. Ayan, tapos sabi niya may parcel daw ako. Si kuya, ayan na si kuya. Yan ang araw-araw na nagde-deliver sa akin ng parcel. Mabait yan si kuya eh. Dati namin yung ng birthday ng nanay namin. Makasabwat namin siya sa pag-surprise sa aming mother. Thank you kuya, shoutout sa'yo. Mag-iingat ka lagi sa pag-deliver. Para sa iyong pamilya, mag-iingat ka. Ayan, tinignan ko ang aking parcel kasi hindi ko maalala kung anong in-order ko. Kasi hindi ko talaga maalala kung anong in-order ko kasi ang kinis-kinis. Kala ko nga may nagpadala ng cellphone sa akin kasi ang kinis, nakabox talaga siya. Hindi ko talaga maalala. Naalala ko lang yung binili ko nung nabuksan ko na siya. Nakita ko na ako na yung laman. Ano pala siya? Paninda pala siya. Siya po ay oil pastel kasi yung anak ko nagpabili. Pabili siya ng oil pastel kasi meron daw silang project yata yun. Kaso ang loka, hindi na nakaantay. Bumili sa bayan. O di ngayon. Ayan. Pero 4 naman yung binili ko. Pantinda naman talaga yung iba. Kaso yung anak ko, imbis na nabawasan yan, imbis 3 lang yung pantinda ko, naging 4. Paano bumili sa bayan? Nakakainis. Diyos ko, sana bumili. Bilhin niyo po itong aking oil pastel. Ang mahal-mahal pa naman ang puhunan. Diyos ko. Ayan, nag-set up nga ako ng isang cellphone kasi po ako ay nag-affiliate sa TikTok para may extra income. Ayan, pinakita ko sa inyo ang POV shot ng aking cellphone. Na ito po ay oil pastel. Diyan ko lang naalala yun nung nakita ko yung note ng seller. Diyan sa order ko na yan. Ayan, tapos yung POV shot ko sa isang cellphone, ipopost ko yan sa TikTok ko. Diba? Malay nyo makabenta, may bumuling estudyante, makita niya yung video ko, magustuhan. Sana magustuhan nila. Kahit paano, piso-piso, 10 piso, ganyan. May pumasok na komisyon sa atin. Diba? Sayang din kasi. O diba? Parang, bawi naman ako dyan kung mabibili siya. Hindi pag may bumili pa sa akin TikTok shop, meron akong komisyon, diba? Doble-dobleng kita, nako, kailangan lahat gawin. Hindi porkit may negosyo, hindi porkit may asawa, may trabahong asawa. Tayo mga babae, kung may chance na makagawa tayo ng pera, gumawa tayo. Tulong na rin natin sa ating asawa, syempre tulong na rin para sa ating sarili. Para kahit paano, mag-grow naman tayo, diba? Kahit nasa bahay lang tayo. Diba, baka maging stagnant yung ating takbo ng utak. Ngayon na ay medyo naging makakalimutin na tayo. Kaya kailangan kumikilos, gumagawa lagi, kumikilos. Diba? Ayun, may nakita akong 4 doon sa ilalim, nilagay ko doon sa lagayan. Sino kaya nagpa-reserve doon na hindi kinuha? Hehe, charot. Ayan, nag-aayos tayo. Ayos-ayos lang, konti-konti. O, diba, pinatay ko na yung ilaw. Kasi tapos na. Thank you for watching.